Yo, what's up guys? Let's talk about some free agency. Umpisa natin sa isang sorpresang balita mula sa Orlando Magic dahil winave nila si Jonathan Isaac na 9 years na nilang kasama. Ang 28 years old na dating 6th pick overall ng 2017 ay nag-average lang ng career low 2.6 points sa loob ng 10 minutes per game sa nakaraang season. Tapos pabalik-balik pa yung kanyang mga injury. Kumbaga, napagod na rin yung management na Magic kakaantay sa kung kailan ba siya magiging fully healthy. At sa hakbang to is nakabawas pa sila ng malaki sa kanilang cap space. Though, malaki pa rin yung value niya sa open market bilang isang unrestricted free agent dahil sa isang pambihirang defensive versatility na subok na sa liga. In all fairness, kapag naglalaro siya, yung defensive rating ng Magic ay nasa 106.1 kumpara nung nasa bench siya na umaabot sa napakalaking 113.7 dahil nga meron siyang rim protection and he can also switch sa mga perimeter guys. Kaya naman maraming teams pa rin yung interesadong sumalo sa kanya tulad ng Phoenix Suns at Sacramento Kings na naghahanap ng veteran presence upang gabayan yung kanilang mga rookies. And come on Lakers, kung gusto nyo ng legitimate na depensa, ito na yung guy. Dahil hindi to takot tumapal, hindi katulad ng pinapakita ni Dominaton. Para naman sa New York Knicks, nakatingin din yung kanilang front office sa sitwasyon ni Isaac dahil nga malaki yung chance na tuluyan nang mawala si Mitchell Robinson sa kanila ngayong offseason. Pero ang magiging mitya sa usapang ito ay kung papayag ba si Jonathan na tanggapin ang isang salary na mas mababa pa sa kanyang inaasahan dahil nga papunta na sa restrictive na second apron yung New York. Ang tanging habol lang ng Knicks ngayon ay isang veteran minimum contract upang protektahan ang kanilang financial flexibility para sa buong roster. Kaya naman nasa kamay ni Isaac ang desisyon kung mas pipiliin niya ba ng isang big salary sa ibang franchise o yung may chance na makasungkit ng championship kasama ang Knicks bago muling maghabol ng mas malaking bag kapag may napatunayan na siya ulit. Next, we all know na free agent ngayon si Rui Hachimura and walang kakayahan yung Lakers na mapastay siya ngayon. So, ang mga teams na lumalabas na interesado sa kanya ay ang Brooklyn Nets at San Antonio Spurs. Kahit dun sa mga interview na nakita ko sa FB is wag daw sabihing playing for the Lakers kasi free agent daw siya. Though, sobrang effective niya with Luka tapos defense na consistent. Problema talaga is yung cap space. Alam niya na kung sinong may kasalanan dyan ha. Sa Spurs, pwede talaga siya no? Nag-aantay pa yung Spurs sa desisyon ni Harrison Barnes pero getting Rui is a priority talaga. It's a dangerous thing kapag nasa Spurs na si Hachimura kasi dumagdag pa siya sa kung ano na yung ginagawa ng team. And he can also play the 4 na, 'di ba? Ginagawa nila Wemby tapos 4 na guards. So, with Rui coming in, ang gandang fit talaga nito. Pero kung need niya ng mas malaking pera, andyan yung Brooklyn Nets. Kaso problema if merong winning mentality ngayon. Actually, sila yung team na nag-trigger sa Lakers para magbigay ng 46 million per year kay Reeves. Na dapat, ang offer lang is 30 million per year. Kasi nga daw, hihigitan ng Nets at kukunin si Reeves. So, eto ulit sila kay Hachimura. Pag nag-trigger sila, malabo nang mapantayan ng Lakers ulit. Kasi nga, yung cap space. Kayo ba? Lakers fans, saang team kaya pwede si Hachimura? Next, may matinding crisis ngayon ang Memphis Grizzlies. Desperado silang makakuha ng trade partner kay Ja Morant. Bagong dinig ko nga sa yung nilagay nila sa trade block, flagrantly available. Kasi nga gusto na ng management ng new era with Cam Boozer. Tapos alam natin yung sunod-sunod na issue niya, tapos injuries. Kaya sira na talaga yung Memphis na naging threat pa sana sa Warriors noon no? Sobrang hirap na yung Grizzlies kasi nga walang team yung willing tanggapin yung mabigat na contract ni Ja Morant. Kasi kahit ako din naman, yung may-ari ng isang team, bakit ako kukuha ng malaking contract na player tapos sakit pa sa ulo, di ba? Hindi mo nga sure kung maglalaro ba yan or kung totoong nagbago na ba talaga. Sobrang hirap sa part ng Grizzlies kasi nga kapag walang trade na nangyari, ang awkward sa training camp tapos mapipilitan silang mag-cost cutting. So, ayun, kawawa yung franchise nila ngayon. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.